Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video ito mga ka-horror ay ang pag-uusapan natin ay patungkol doon sa mga senyales kung paano nga ba natin malalaman na buhay o may bisa yung ating mga gamit tulad ng agimat at anting-anting. Sa dami kasi ng mga video na lumabas sa social media na nagpapaliwanag ng kung paano nga malalaman na buhay ang mga gamit ay marami pa rin talaga ang nagtatanong kung paano nga ba talaga malalaman kung buhay yung gamit. So yung ibibigay ko sa inyo na explanation ngayon ay yung pinakasimple o beginner's guide para malaman kung buhay o aktibo pa ang agimat o anting-anting mo sa makabagong panahon. So dito mga ka-horror ay hindi tayo gagamit ng mga komplikadong ritual o lihim na kaalaman. Pero may kasamang mga palatandaan na ginagamit ng mga matatandang antingero kung paano ba nila nalalaman na buhay pa nga yung kanilang mga gamit. So tara mga ka-horror at simulan na natin yung 5 simpleng paraan o beginner's guide nga kung tawagin para malaman kung buhay ang agimat o anting-anting. So sa number mga ka-horror ay kailangan mo lang damhin ang init o bigat ng iyong gamit. So dito kailangan mong hawakan ang agimat ng ilang segundo habang nakapikit at kumbaga nakarelax ka. So isa sa palatandaan mga ka-horror na buhay ang iyong gamit kapag ka may naramdaman kang bahagyang init, panginginig o bahagyang tumitibok yung gamit na hawak mo o tila mas mabigat ito kaysa dati. At kapag ka nakaramdam ka ng mga ganitong palatandaan mga ka-horror ay sinasabing ito ay senyales na umiikot ang enerhiya at konektado pa ito sa taglay nitong kapangyarihan. So number 2 na tayo mga ka-horror. Sa number 2 naman mga ka-horror ay kailangan nating obserbahan ang mga di pangkaraniwang senyales. So dito mga ka-horror ay kailangan lang natin pansinin o magmatsyag tayo sa mga kaganapan na nangyayari sa ating paligid kapag suot natin o dala natin ang mga gamit natin na agimat o anting-anting. Isa sa mga palatandaan na buhay ang gamit mga ka-horror ay madalas umiiwas ang mga hayop na nakapaligid sa atin, gaya ng aso o pusa, o biglang nagiging kalmado kapag malapit ka. Minsan naman mga ka-horror ay may maaamoy ka na kakaibang bango o amoy insenso mga ka-horror kahit wala namang pinagsisindihan nito. Paliwanag dito mga ka-horror alam naman natin na ang mga hayop na hindi gaya ng mga tao ay masyadong sensitibo sa enerhiya. Kapag buhay kasi ang isang gamit ay meron silang kakaibang aura na mararamdaman yung mga hayop. Kaya talagang sila ay iiwas dito. Sa pangatlong senyalis naman mga ka-horror ay ito yung madalas kong nababanggit sa mga video ko nitong nakaraan. Kung paano ba malalaman kung buhay o may aura o may bisa ang gamit na tangan mo. At ito mga ka-horror yung panaginip at pakiramdam. Dito nga mga ka-horror sa loob ng 3 hanggang 7 araw na tuloy-tuloy mong suot ito ay kailangan mong pansinin ang iyong mga panaginip at pakiramdam sa paggising.
palatandaan na ang iyong gamit ay buhay kung nagiging malinaw at gabay ang panaginip o pakiramdam mo ay parang may bantay sa'yo habang natutulog. Ang isa sa paliwanag sa mga ganitong pangyayari mga ka-horror, ang buhay na gamit ay madalas nagbibigay ng paalala o babala sa panaginip. So dumako na tayo mga ka-horror sa pang-apat na senyales kung paano malalaman na buhay ang iyong gamit. Sa pang-apat mga ka-horror ay yung tinatawag na simpleng pag-testing ng gamit sa tubig. Dito mga ka-horror ay ilulubog mo ang gamit mo sa isang malinis na baso ng tubig sa loob ng 1 minuto. At ang palatandaan na buhay ang isang gamit, may mapapansin kang nagiging malamig ng higit sa normal ang tubig o may mga maliliit na bula na kusang lumalabas na nagmumula doon sa gamit mo na nasa tubig. Pinaniniwalaan ito mga ka-horror na ang enerhiya nito ay lumalabas at nadarama ng tubig na isang buhay na elemento. So itong ganitong klase ng pagtesting ng mga ka-horror ay marami nang gumagawa dito sa social media, na pinapakita nila yung ganitong klase ng testingan. At yung iba pa nga sa suka nila inilulubog. At yung ikalima naman na senyales mga ka-horror kung paano malalaman kung buhay yung gamit ay tinatawag na yung proteksyon sa mga sitwasyon ng panganib. Dito mga ka-horror ay kailangan mong subukin ang iyong gamit. Kumbaga suotin mo ito sa araw ng inaasahan mong may mahirap o delikadong sitwasyon. Halimbawa na pupunta ka sa lugar na hindi mo kabisado o meron kang gagawin na isang bagay na medyo komplikado. Palatandaan na buhay ang gamit na suot mo mga ka-horror ay kapag may nangyayari na parang swerte o iniiwas ka sa kapahamakan. Ito ay kahit na sa maliit na paraan. Ang paliwanag dito mga ka-horror, ang buhay na gamit ay hindi lang pisikal na proteksyon, kundi gumagawa rin ng paraan para mailayo ka sa peligro. Ang tunay na lakas ng isang agimat o anting-anting ay hindi lamang nasusukat sa init, bigat o kakaibang senyales na ating nararamdaman mga ka-horror, kundi sa patuloy nating paggalang, pananampalataya at tamang paggamit nito. Sa makabagong panahon mga ka-horror, ang pagiging buhay nito ay nakasalalay hindi lang sa sinaunang kapangyarihan, kundi sa ugnayan ng tagapagdala nito at ng espiritu ng mga gamit. Tandaan natin mga ka-horror, ang agimat ay gabay, hindi kapalit ng mabuting gawa. At kahit buhay pa ang agimat o anting-anting na tangan mo mga ka-horror, kung hindi mo ito pananatilihing malinis sa pisikal at espiritual na aspeto at hindi mo ginagalang ang mga alituntunin nito, ay siguradong unti-unti itong hihina o baka sa susunod ay mawalan na ito ng bisa. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.